Ipinagdiriwang natin ngayon ang linggo ng mga katutubong Pilipino at araw ng labis na karukhaan. Sa Ebanghelyo, hindi hinatula ng Panginoon ang mayayaman, ngunit ipinaaalala niya sa atin ngayon na anuman ang iyong labis, ay pangangailangan naman ng iyong kapwa. Higit sa panlabas at pagtalima sa mga batas ng relihiyon. Mas mainam na ebidensya ng tunay na pagsunod sa Ama ang pagkalinga at pakikipagkapwa-tao sa mahihirap at mga nagmula sa ibang kultura. Magsitayo po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Muli tayo nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang tayo ay magpuri at magpasalamat sa Diyos dahil sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Tayo ngayon ay nasa ika-28 linggo sa karaniwang panahon. At sa araw na ito, tayo ay inaanyayahan ng ating simbahan na isama natin sa ating mapanalangin ang ating kapatid na makatutubong Pilipino sa pagdiriwang natin ng Indigenous People Sunday. At ganoon din, isama natin sa ating mapanalangin ang makapatid nating nakakaranas ng tumang paghihirap sa kanilang buhay sa pagdiriwang natin ng too much poverty at upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan at humingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon namin Diyos, Hari ng langit, amang makapangyarihan. Panginoong Jesucristo, bugtong nanak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw, upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayo. Ipinakikita ng karunungan sa tao kung ano ang tunay na mahalaga para sa Diyos. Hinihimok tayong piliin ang karunungan sa halip na ginto o pilak, kalusugan o kagandahan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng karunungan. Sapagkat napag-unawa kong ako'y tao lamang, ako'y nanalangin at binigyan naman ako ng kaalaman. Tumawag ako sa Diyos at binigyan ako ng karunungan. Higit na mahalaga sa akin ang karunungan kaysa trono at setro, at mas matimbang kaysa alinmang kayamanan. Hindi ko maipagpapalit maging sa pinakamamahal na alahas. Ang ginto ay tulad lamang sa buhangin kung ihahambing sa karunungan. Ang pilak na may nagmimistulang putik kapag inihambing sa kanya. Para sa akin, siya'y higit pa sa kalusugan at kagandahan. Mas gusto ko siya kaysa alinmang ilaw, sapagkat ang luningning niya'y walang pagkupas. Nang kamtan ko ang karunungan, dumating sa akin ang lahat ng pagpapala. Siya ang nagkaloob sa akin ng kayamanang walang kapantay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Yamang itong buhay namin, maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba poon?
titiisin, yaring lagay nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Kung umagay ipadama, yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay nami, may galak ang aming awit. Yaong naging hirap nami, tumbasan mo ng ginhawa, singhabari ng panahon, ang ipalit na ligaya. Tugon, Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain. Sa kasunod naming lahi, ay gayon mo rin ituring. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Tugon, Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Tunay na makapangyarihan ang salita ng Diyos at nababatid niya ang laman ng ating mga puso at isipan. Wala tayong maitatago sa Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin, at sa Kanya tayo magsusulit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Wikain mo, poon nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Alleluia, Alleluia. Wikain mo, poon nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos,
huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya. Igalang mo ang iyong ama at ina. Guro, sabi ng lalaki, ang lahat po ng iyay tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata. Magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito, muling sinabi ni Jesus, mga anak, talagang napakahirap mapapilang sa mapinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Lalong nagtaka ang mga alagad kaya't sila'y nagtanungan kung gayoy sino ang maliligtas. Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito ang sinumang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa. Ngunit, may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Kayo ba ay naniniwala na mayroong buhay na walang hanggan? Ay, kaunti lang naniniwala. Kaya pala. Muli, kayo ba ay naniniwala na mayroong buhay na walang hanggan? Amen. Hinahangad din ba ninyo na makamtan ang buhay na walang hanggan? Amen. Ano ang ginagawa ninyo upang makamtan itong ating hinahangad? Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating makatabi ng good morning. Sa umagang ito, muli tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang muli nating ipagdiwang ang banal na misa. At sa banal na misang ito, muli ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga papuri at mga pasalamat dahil sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Oo, minsan mahirap ang buhay, na? Maraming mga hamon, maraming mga pagsubok. Subalit, alam natin ang Diyos ay nariyan lamang. At ang Diyos na ating pinaniniwalaan ay mapagmahal na Diyos. Hindi siya marunong magpabaya. Bagkus patuloy siyang nagmamagandang loob sa atin. At sa kanyang pagpamagandang loob ay binibigyan tayo ng mabiyaya na ating kinakailangan sa buhay. At dahil dito, karapat-dapat lamang ng Diyos ay ating papurihan at pasalamatan.
Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-28 linggo sa karaniwang panahon. At napakaganda ng mga salita ng Diyos na ating narinig. Mga paalaala sa atin kung ano ang dapat nating gawin sa pagpapatuloy natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sabi nga ng ating ikalawang pagbasa, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabila ay talim. Ito ay tumatagos maging sa pinaghiwalayan ng kaluluwa at espiritu na makasukasuan at ng utak sa buto. Di ba? Ganun naman talaga ang salita ng Diyos. Kaya kuminsan sinasabi natin, ang lakas ng tama sa akin. Lumalagos sa aking puso ang mensahe ng mga salita ng Diyos. Ibig sabihin, buhay ang kaniyang salita. At kung marunong lamang tayong makinig, at kung ang mga napakinggan nating mga salita ay pinagsusumikapan nating may isabuhay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, tiyak, buhay na buhay ang salita ng Panginoon dahil ating naisa sa buhay. At maganda ang paalaala sa atin ng katapusang bahagi ng ikalawang pagbasa. Sabi niya, walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kaniyang paningin. Wala tayong sekreto sa harapan ng Panginoon. Lahat ay talagang kaniyang alam. At sabi ng katapusang bahagi ng ikalawang pagbasa, at sa Kanya tayo ay magsusulit. At sa Kanya tayo ay magsusulit. Ibig sabihin, darating ang panahon na lahat tayo ay magsusulit sa harapan ng Diyos. Magkaroon tayo ng final examination. Pagsusulit. Surprise na final examination. Hindi natin alam kung kailan niya tayo susulitin. At sa araw na iyon, siguraduhin natin na tayo ay nakapaghanda upang maipagpasa natin ang pagsusulit. Nang sa ganon, kapag tayo ay makapasa sa pagsusulit na ito, makamtan natin ang kaniyang prize, ang kaniyang pangako. At ang ito ay ang kaniyang kaluwalhatian, ang buhay na walang hanggan. Mga minamahal na kapatid, tayong lahat ay nananampalataya na mayroong buhay na walang hanggan. Hindi ko lang alam kung ang bawat isa sa atin ay naghahangad upang makamtan natin itong buhay na walang hanggan. At kung tayo ay naghahangad na makamtan natin ang buhay na walang hanggan, pagkatapos nating maipasa ang pagsusulit ng Diyos, ang katanungan, ano ang ating ginagawa upang makamtan natin itong ating hangarin, ang buhay na walang hanggan? Ito din ang katanungan ng isang lalaki na lumapit, na patakbo at lumuhod sa harapan ni Jesus. Siya'y nagtanong kay Jesus, Guro, mabuting guro, ano po ang dapat naming gawin? Ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sabi ni Jesus sa kanya, di ba alam mo ang mga utos? Huwag kang magnakaw, huwag kang magpatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magsinungaling, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama at ina. Itong mga utos, ito yung mga susundin mo. Ito ang mga dapat mong gawin.
Sabi ng lalaki sa kanya, guro, nagawa ko na po iyan. Mula noong ako ay bata, ako ay naging masunurin sa utos ng Diyos. Sinunod ko ang kaniyang makautusan. Magiliw siyang tiningnan ni Jesus. So ma-imagine natin, no? Siguro nag-i-smile si Jesus sa kanya. Parang sinasabihan sa ni Jesus, very good. Magiliw siyang tiningnan ni Jesus. Masaya si Jesus dahil ang taong kaharap niya ay masunurin sa kanyang mga utos. Ang kaharap niya na nagtatanong kung paano makamtan ang buhay na walang hanggan ay naging masunurin sa kautusan ng Panginoon. Sabi sa kanya ni Jesus, very good, pero may kulang pa. 50% pa lang. Wala ka pa sa passing grade. May 50% pa. At sabi niya, umuwi ka, humayo ka, at ipagbili mo ang iyong mga ari-arian. At ibigay mo sa mga dukha ang pinagbilhan. Nalungkot ang lalaki. Umuwi siya ng malungkot na manglaw ang kaniyang kalooban dahil siya ay napakayaman. Parang hindi niya kayang iiwanan ang kaniyang mga kayamanan. Mga minamahal na kapatid, lahat tayo ay mga mayayaman. Dahil ang bawat isa sa atin ay pinagkalooban ng Diyos ng yaman. Subalit ang problema lang natin, kapag pinag-uusapan ang kayamanan, ang pumapasok kaagad sa ating isipan, pera at ang material na bagay at ang makamundong kayamanan. Di ba ang ating pamilya ay kayamanan natin? Di ba kung kayo ay mga magulang, ang inyong mga anak ay inyong kayamanan? Ang inyong mga apo, hindi ba ninyo kayamanan? Hindi nga kayo atin ng Biblia Rasal kasi magbabantay kayo sa apo. Kayamanan ang apo. Ang ating makapasidad, ang ating makakayanan, ating mga talents, di ba kayamanan din na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ating makaibigan at makasama sa paglilingkod, makayamanan na ibinigay sa atin ng Diyos. Siyempre, ang mga pera, ang ating trabaho, ang pinagkikitaan natin ng ating kabuhayan, ay kayamanan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ipinagkaloob ng Diyos ang makayamanang ito, sana upang tayo ay maging malapit sa Kanya. Hindi upang mapawalay at mapalayo sa Kanya. Na-observe ninyo ang bata, maliit na bata, siguro mga 4-year-old, 5-year-old. Na-observe ko yun kay Elsa. Nung bago ako dumating, hindi pa masyadong lumalapit sa akin si Elsa. Tapos nung dumating ako dito, binibigyan ko siya ng tinapay, binibigyan ko siya ng candy, binibilhan ko siya ng ganito, tapos palagi ko siyang tinatawag. Napapaamo. Isang tawag mula ngayon na Elsa, lalapit siya kaagad at yayakap. Bakit siya lumalapit at yumayakap? Kasi napapaamo mo dahil sa ibinibigay mong mga biyaya mula sa Kanya. Para sa akin, parang ganun ang Diyos. Pinapaamo niya tayo sa Kanya. Kaya binibigyan niya tayo araw-araw ng biyaya. Ginigising niya tayo, pinapakain niya tayo,
Binibigyan niya tayo ng mga material na bagay na ating kinakailangan. Sinasagot niya ang ating mga hinihingi upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Hindi upang mapawalay at mapalayo sa Kanya, kundi upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Subalit ang problema lang sa totoong buhay natin, kung minsan ang ating makayamanan ang siyang nagpapawalay sa atin sa Diyos. Ang siyang nagiging dahilan kung bakit tayo ay lumalayo sa Kanya. Mayroon tayong mga active leaders noon na talagang very aktibo sa paglilingkod. Nung dumating na ang apo, hindi na naglilingkod. Tinanong natin siya, bakit hindi ka na umaattend ng Biblia, Rasal at ng ating mga buhay paglilingkod? Kasi Father, nag-apostolate. Apostolate. Andiyan kasi ang apo, hindi maiiwanan. Apostolate. Ibig sabihin, marami tayong makaranasan yan. Inaanyayahan natin para maglilingkod. Ay, sorry, Father, busy. May tindahan, may trabaho, mga anak, mga apo, kasama pa ang baboy, aso. Kasi nagkasakit ang aso, hindi ina-attend ng pagsisimba at ba-Bible sharing. Nakita niyo, ang makayamanan na ibinigay sa atin ng Diyos kung minsan ang ginagawa nating dahilan upang mapawalay at mapalayo sa Kanya. Yung nakikwento ko na, no? Sabi niya, Father, tulungan mo naman ako na makapasa sa principal's examination. Di ako naman, dasal naman ako ng dasal. Halos gabi-gabi sinasama ko siya sa pagdarasal. Very active siyang lektor noon. Talagang linggo-linggo ay nagsisimba. Noong salamat sa Diyos at nakapasa siya. At naging principal. Nung siya ay naging principal na, hindi ko na siya nakita nagsisimba. Parang almost 2 years na hindi ko na siya nakikita na nagsisimba. Almost 2 years na rin na hindi na siya naglilingkod. Ibig sabihin, ang kanyang pagiging principal ang naging dahilan kung bakit napalayo at napawalay siya sa ating Panginoon. At hindi lang siya ganon, tayo din. Kung minsan, araw ng linggo, hindi tayo magsisimba dahil inuuna natin yung makayamanan natin. Mga minamahal na kapatid, ito yung hamon sa atin. Kaya nalulungkot yung lalaki. Umuwi siyang malungkot kasi hindi niya maiwan-iwanan ang kaniyang kayamanan. At kuminsan ganun din ang ating buhay. Malungkot ang buhay kahit maraming kayamanan dahil napawalay tayo sa ating totoong yaman, ang ating mapagmahal na Diyos. Kuminsan ang problema pa'y mayroong magtatanong sa atin, kung maglilingkod ako dyan, ano ang mapapala ko? May makukuha ba ako sa paglilingkod na iyan? O tingnan mo, eleksyon na naman next year. Ang dami-daming nagpapatakbo. Tingnan mo yung mga senators natin na nais magpatakbo. Ang dami-dami na nila. Pero kung anyayahan mo kaya sila na magiging lay minister at magiging katikis sa ating simbahan, tutugon kaya sila na oo? Ang katanungan, kung ang politika at simbahan ay pareho lang naman na buhay paglilingkod, bakit maraming hindi naglilingkod sa simbahan? Ano ang mapapala sa paglilingkod sa simbahan? At yan din ang tanong ni Pedro kay Jesus. Sabi ni Pedro sa kanya, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa iyo.
Ano ang sagot ni Jesus? Tandaan ninyo ito, sabi niya. Ang sino mang mag-iwan ng bahay, mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Ang Diyos ay handang magkaloob sa atin ng biyaya kung tayo ay handa ding maglingkod sa Kanya. Minsan iwanan natin ang ating tahanan, iwanan natin ang ating mga anak sa tawag ng paglilingkod. Subalit bahala na ang Diyos magkaloob ng mabiyaya na ating kinakailangan. Marami tayong kasama na naka-experience niya. Maglingkod sila halos buong araw. Nakapagpatapos ng kanilang anak, mapayapa ang pamumuhay, maganda ang ugnayan sa bawat isa, biniyayaan ng Panginoon. Kasi yan yung kanyang promise. Ang lahat na nais mag-iwan ng kaniyang mga kayamanan sa ngalan ng mabuting balita at sa pagsunod sa Kanya, ay handa siyang magkaloob ng biyaya. At ang Kanyang ibinibigay ay siksik, liglig at umaapaw. Subalit may karugtong iyon, ngunit may kalakip na pag-uusig. Kapag tayo ay maglingkod sa Diyos, oo, tatanggap tayo ng rewards. Subalit, hindi maiwasan ang pag-uusig. Aawayin ka ng asawa, gabi ka nang umuwi, galing ng Biblia Rasal, hindi pa nakasaing, nakarinig ka ng masakit na salita. Tingnan mo, yung isang anak sabihin, aba, daig mo pa ang nag-uopisina, mama. Umalis ka ng alas 8 ng umaga, umuwi ka alas 10 na ng gabi. Subalit, nakapagpatapos ng anak, ang mga anak ngayon ay nasa ibang bansa. Sabi ng mama, kung hindi siguro ako naging ganon, kasi single parent siya, na naglingkod sa Diyos, baka kung saan-saan kayo pinulot. Subalit, wala akong pinagkatiwalaan upang ako ay tulungan, kundi ang Diyos. Kaya nakapagtapos kayo ng pag-aaral at ang iba sa inyo ay nasa ibang bansa. Dahil kapag ang Diyos ang magbigay, siksik, liglig at umaapaw. At higit sa lahat, sabi ng Diyos, at sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, kapag tayo ay tapat na naglilingkod sa Diyos, tatanggap tayo ng biyaya at ang pinakabiyaya ay ang buhay na walang hanggan. Mga minamahal na kapatid, very clear kung ano ang dapat nating gawin upang makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Sundin natin ang kautusan ng Diyos. At tayo ay sumunod at maglingkod sa Kanya. At ang paglilingkod sa Kanya, iiwanan ang kayamanan. Dahil ang tunay nating kayamanan ay walang iba, kundi ang buhay na walang hanggan. Ang makamundong kayamanan sa ating paglisan ay ating iiwanan lahat. Kapag tayo ay namamatay, kapag tayo ay mamamatay, wala tayong dadalhin. Yung anak natin ay hindi natin makasama kapag tayo ay mamatay. Yung asawa mo ay hindi mo makasama pag ikaw ay mamatay. Yung mga tinda mo sa tindahan ay hindi mo madadala. Yung mga diploma mo at mga medals ay hindi mo madadala. Ang tornilyo ng iyong sasakyan, ni 5 mula sa iyong bangko, ay hindi mo madadala. Dahil ang tunay nating kayamanan ay walang iba, kundi ang Kanyang kaharian at ang buhay na walang hanggan. Sana ito ang ating nanaisin, sana ito ang ating pangarapin. At gumawa tayo ng paraan upang makamtan natin ang mga ito. Amen. Amen. Magsitayo po tayo. Pahayag natin ang ating pananampalataya.
Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Ama upang bigyan tayo ng lakas na iwaksi ang mga bagay na makapagpapalayo sa atin sa Kanya. Buong kababaang loob tayong manalangin at ating sasabihin, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Gabayan nawa ng simbahan ang bawat mananampalataya tungo kay Jesus, ang salita ng Diyos, na siyang tunay na yaman ng bawat tao. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Pansinin at tugunan nawa ng aming mga pinuno ang labis na paghihirap ng mga katutubo at ipagtanggol sila laban sa mga mapang-abuso. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Igalang nawa ng lahat ang kultura ng mga katutubo at iwasan ang anumang makapipinsala o humahamak sa kanilang mayamang kinagisnan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Patnubayan nawa ng Panginoon ang lahat ng mga obispo, lalo't higit si Pablo Virgilio David, na hinirang upang maging isang kardinal. Matularan nawa niya sina San Pedro at San Pablo sa yugtong ito ng kanyang paglilingkod sa inang simbahan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Tayo nawang nagagalak sa biyaya ng isang bagong kardinal, naway patuloy na manalangin para sa inang simbahan, pang ang mga pinuno nito'y magpastol ayon sa halimbawa ni Jesus. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Makapiling nawa ng mga kapatid naming pumanaw ang tunay na kayamanang inaasam ng bawat Kristiyano sa Jesus na Panginoon namin at Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin upang makapamuhay kami ng matiwasay habang matyagang naghihintay sa aming pagsapit sa piling mo, kung saan aming matatagpuan ang tunay na kayamanan, kasama si Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo makapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, na sa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkaitinumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Pablo Virilio na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin na makapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Bereng Maria na Ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubiling na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng
aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsiluhod po tayo. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Upang maging maayos ang ating pagtanggap
sa ating Panginoon. Ang ating pagkomunyon ay by rows. Intayin po natin ang ating mga MUGC na mag-guide sa atin kung kailan tayo tatayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gayong kami yung pinapakinabang sa katawat dugong banal, inilog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan, na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng Banal na Puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya'y isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang kanyang kahariay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo, maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Berhe ng Banal na Puso ni Jesus, Berhe ng Banal na Puso ni Jesus, Berhe ng Banal na Puso ni Jesus,
Magsiupo po tayo para sa mga pasasalamat at mga paalala. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod, ang Music Ministry at Regina Celli Children's Choir, Lay Eucharistic Ministers, Ministry of Altar Servers, Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming, sa atin pong naririto ngayon at sa nanguna sa ating banal na pagdiriwang, Reverend Father Sammy Patriarca, MSc. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang San Roque Chapel. Sa susunod na linggo, ang sponsor po ay ang San Juan Bautista Chapel. Patuloy po nating suportahan ang ating Isang Dakot program sa pamagitan ng pag-aalay ng bigas na ating ipamamahagi sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. Ganon din po ang ating balikhandog at mga donasyon para sa pagpapagawa at mga pangangailangan ng ating simbahan. Paalala at paanyaya, ang buwan ng Oktubre ay buwan ng Santo Rosario at nagsimula na po ang pag-iikot ng mahal na Berhen at pagdarasal sa bawat tahanan at pamilya. Nawa ay inyong pagbuksan ang inyong mga tahanan upang papasukin at patuloyin ang ating Inang Maria. Kaugnay din ito na ang culmination o pagtatapos ng buwan ng Santo Rosario ay sa October 27, 2024, Linggo. Magkakaroon po tayo ng dawn procession sa ganap na 5:05 ng umaga. Magsisimula ito sa St. Louis de Montfort Chapel at ang mga iba't ibang kapilya ay maghihintay sa kanilang mga designated na lugar patungo sa RNE Chapel sa Cluster Hope. At doon gaganapin ang Living Rosary at susundan ng banal na misa ng Cluster Hope. Ngayon din ay Prison Month. Sa mga nais mag-donate ng mga hygiene kit, ay maaari ninyo pong ibigay sa mission station upang maipamahagi ito sa mga kapatid natin na nakabilanggo. Pinaalalahanan din ang mga cluster president, chapel OIC at cluster head na mayroon tayong mission station pastoral meeting sa October 13, 2024 sa ganap na 12:00 ng hapon sa Woodcraft, Bayanihan. Maraming salamat po. Muli paalaala sa ating mga cluster heads at mga chapel officers na magkakaroon po tayo ng pupulong mamayang hapon sa ganap na 2:00 doon sa Woodcraft, Bayanihan. Malaga po ang ating pag-uusapan tungkol sa undas at tungkol sa ating gagawing simbang gabi at misa de Gallo at iba pang mga activities natin sa buwan ng Nobyembre at buwan ng Disyembre. Kasama po ang pagdiriwang ng Kristong Hari, kapistahan, dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Kay bilis ng panahon, no? Magpiprepare na naman for Christ the King, magprepare para sa simbang gabi at misa de Gallo. Ganon din na iba pa nating magawain sa buwan ng Nobyembre at Disyembre. So mahalaga po ang inyong presensya para sa ating pagpupulong mamayang hapon, 2:00, no? So sana pagka 2:00 nandoon na po tayo para masimulan natin kaagad, no? Medyo mahaba-haba ang ating pagpupulong dahil marami po tayong pag-uusapan, no? Tungkol sa ating mga paghahanda at pagdiriwang sa darating na mga buwan, no? So maraming salamat at sa lahat ng nakiramay sa kamatayan ni Nanay Lita Punay in behalf ng kaniyang pamilya, ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong tulong at sa inyong suporta at higit sa lahat sa inyong pakikiramay, no? Marami po tayo doon gabi-gabi na nakiisa sa kaniyang kamatayan, no? Para hindi natin siya makalimutan, sana ang ating isang dakot ay patuloy nating gagawin, no?
kaniyang konsepto po iyon, yung isang dakot, no? Yung mag-alay tayo ng bigas para sa makapatid nating mahihirap. Sabi nga ni Kuya Jess, yan ay kaniyang pamana sa atin na hindi natin makalimutan. At itong pamana na isang dakot ay ating palaguin para parang buhay pa rin si Nanay Lita sa pamagitan ng programang ito. So muli, maraming salamat at magandang umaga po sa lahat. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Naway pagpalain at basbasan kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo upang hanapin ang tunay na yaman, ang buhay na walang hanggan. Salamat sa Diyos. Palapakan at purihin natin ang Diyos. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po. Happy Sunday.